At muli nga po tayong nagbabalik dito sa Ladipo Business Hour on its 159th episode. Pero bago ko po makalimutan, ako po si Nefeli Estipona on the technical staff of Ladipo. I will be hosting this program on behalf of Miss Jamie Estrada Ribaya. And ang layunin po ng programang ito ay ang patuloy na paghahatid ng impormasyon at impormasyon sa ating mga kapwa albayano tungkol sa libreng serbisyong hatid ng aming programa, lalo na po dito sa lalawigan ng Albay. Of course, ang inyong mga business po ay pwede ninyong maipromote ng libre dito sa aming programa. Kaya naman po, upang mas lalo pa po tayong maengganyo at matuto, may makakasama po tayo ngayon, isang kahangahangang negosyante na magbabahagi ng kanyang kwento ng tagumpay sa pagnenegosyo. Kaya po mula sa Sophie's Collection and Events Management, we have Miss Sophie Moron. Good morning po, ma'am. Yan, ma'am, kamusta ka po ngayon, and maaari mo po bang sa amin i-share what's the business all about? And yeah. Yes. Hi everyone, good morning. I'm Sophie Ogorida Morada. Okay, and of course, I'm the owner of Sophie's Collection and Events Management. And of course, first of all, I would like to say thank you for Ladipo Albay for this big opportunity, especially for our local businesses here in Albay. And syempre, of course, the Sophie's Collection and Events Management offers different collections like gowns rentals, wedding gowns. It depends po if you want to customize it on your special day. And aside from that, when it comes to event, we offer din po all-in package for any kind of events like weddings, parties, birthdays, and of course, as host, and also different kind of events that we are offering for the Sophie's Collection and Events Center. Ayun, grabe naman. Parang kinabog ako ni ma'am sa hosting, ano. Pero the Sophie's Collection and Events Management is makikita po ito sa Kamalig, Albay, sa Barangay 6 ng Kamalig. And ma'am, ano po yung mga services and na ino-offer ng inyong business? Yes, yeah. Thank you so much, Ma'am Nefi. And of course, sabi nga ni Ma'am, located to sa second floor, Kamalig Public Market, Kamalig Albay. And we offer different services in different kind of events like parties, birthdays, weddings, social or corporate events. Like, of course, we offer bridal car, decoration, stylist, florist, host, and of course grazing table, and photographer, videographer. So we also have a customized perfume for men and women for oil base. So if you want to try it, syempre, of course, mamaya meron nga ako ibibigay sa iyo, ma'am, ng Sophie's Collection perfume na meron po kami. Nako, yan lang, allergic ako sa pabango, ma'am. Pero marami kaming alam. Pero thank you po, ma'am, sa offer na niya. Pero ma'am, Sophie's Collection, bakit po Sophie's yung napili nating name ng business natin? Yes, aside from, of course, it started from my name, which is Sophie. So mas kilala ko sa Sophie. So I also think na maging collection siya since nakilala po ako sa host before ng Sophie the Glamour Host. So palagi po ako ina-approach palagi ng aming mga guests sa mga events. Ang gaganda ng mga suot mo, ma'am. So that's the time na inisip ko, what if put into business yung mga damit ko. And aside from that, since meron din po ako sa styling, so dun ko na naipasok yung mga collections ng mga gowns, rental gowns, and of course suit like weddings and parties. And yung event naman po, naipasok ko din siya since I also a formal sales department team leader. And aside from that po, dun sa pag-handle ng mga tao sa events, so dun ko na rin po napasok yung pagiging coordinator and planner sa mga darating pang events nila. Grabe yung background, yung history ni ma'am, from hosting, sa financial management. Pero ma'am, ano yung course mo? Is it related po sa business? Your former course nung college? Yes. Honestly, hindi siya talaga related. So, probably, gusto ko talaga mag-take ng entrep. And, syempre, those days po, na medyo may mga struggles in life. So, I decided na lang po doon na kunin yung scholarship na ino-offer ng aming government, especially sa Kamalig Albay. So, it's a big opportunity na na-offer yung
NC2 for the housekeeping management. So, nag-aral po ako doon dito sa Apicius Culinary as a scholar. And nung mag-OJT na, sad to say, na hindi po ako nagdiretso for OJT kasi nga, hindi ko talaga forte. So, ang pumapasok talaga sa isip ko noon that time. So, pag sinabing, nasa hotel ka nag-work, akala ko doon ako sa front desk. So, medyo ambisyosa tayo na pro front desk. So, yun pala, doon, so may kailangan pala, all around, gagawin mo lahat, yung mga nasa rooms, ganyan. So, di na ako nag-pursue doon. So, I decided na lang po mag-work. So, nag-work po ako doon as a call center agent. And, fast forward, after ko mag-call center agent, doon napunta ako sa sales department. So, nagbebenta po kami ng solar sa Australia. Wow, So, ang using layo. calls. And then, i-deal namin si client na mabubook namin dapat sila ng appointment para bumili ng solar. So, may mga agent doon sa Australia. So, yun. So, fast forward, after po noon, so, na-enhance yung com skills ko. And na-promote ng sales department. So, nung na-promote na po ako, and I decided po na nakapag-ipon ako yung mga savings ko. What if I put that into business? Since after the pandemic, yung nangyaring pandemic po, yun na big realization yun sa life na dapat talaga kailangan mo mag-save, and aside from that, iisipin mo kung paano yung magiging daily income mo. So, yun na, doon yung mga naipon ko ng savings. So, nag-work from home ako, pinagsasabay ko yun before last 2024. And then, nung pigsabay ko yun, I decided na, what if kung mag-stop na lang ako, mag-put up na ako ng office or shop ng Sophie's Collection and Event Management para at least may daily income na. And aside from that, na-enjoy ko pa, nagagamit ko pa yung talent ko. And ito talaga yung gusto mong business, ito talaga yung gusto mong i-pursue sa life mo, ma'am. Yes, And ma'am. napakaganda rin kasi alam kong, nasabi mo po na this is your forte, yung skills mo andito talaga. Yes. And from hosting, grabe, na-imagine ko kung gaano, ganda-ganda, kung makikita niyo yung kabuuan ni ma'am, ang ganda-ganda niya. And isang factor yan sa mga hosts. Dapat presentable ka, dapat as in ang ganda mo, dapat pang front desk yung asake natin. Pero ang bagay ka, ma'am, sa pagiging front desk is if ever. Pero ma'am, ang ganitong event, dapat marami yung taong kailangan ng ganito, di ba? Kasi I work before po sa ganito, sa events nga, sa ganito. So, nakita ko, grabe, parang ang daming tao naman dito. So, kayo po, ma'am, ilan po yung taong handled mo ngayon? Ang handle kong tao, ma'am, probably, so, sa total, nasa 50 kung overall. Let's say, naka-all-in package yung isang event, including the photographer, videographer, stylist, florist, coordinations, and of course, yung makeup artist. So, bale, nag-range po siya nasa 50 heads sa isang events lang po yan. Ano po yung mga ginagawa nila? That, may team kunwari for the makeup? Ano Actually, pa po? may mga team sila. So, bale, ako po yung magiging head, and then ako po mag-handle kay client, lahat-lahat. So, ako na po nag-coordinate sa mga suppliers. So, every event, we have a different suppliers naman po. So, depende po siya sa magiging taste ng ating client. Let's say, they're looking for makeup artists. So, I'll give them choices. Let's say, mga 3 makeup artists here in Albay. So, mag-coordinate ako doon. So, mamimili sila doon. So, pag na-stock na nila yung mga makeup artists, so that's the time na ako na po magkikideal doon sa makeup artist. So, yun. So, ang good thing naman dito sa Sophie's Collection and Events Management, so we prioritize naman po kung depende sa gusto ng client. Kasi yung goal po natin is yung masatisfy yung client natin sa services. So, usually po sa mga events, kasi may mga times na naka-all-in, fix na kung sino yung makeup artist nitong nasa all-in. So, yun na agad. So, let's say, meron choices pa din yung mga clients natin kung sinong gusto nila. Bukod sa tie-up natin na makeup artist. Meron din. Yes po. Kasi na-experience ko din yan po. May makeup artist yung events management na nagtrabahuan ko dati. Pero they up to kuha pa sa ibang minsan nga din po sila na rin po depende kung magaling din sila sa pag-makeup. Pero ikaw po ang overall event of the head of the events, nagkabaliktad na ang pag tawag dyan, ang pagkikipag-communicate mo po sa mga customer mo is kinukuha mo na po siya, ay i-minimit mo na po siya sa
office po ninyo, which is located nga po doon sa Kamalig Albay. Yes. Yeah. Pero yung mga ibang location po katulad ng if sa wedding, of course the church, the reception venue, kayo din po ba ang kumukuha ng mga ganon? Yes po, ma'am. So, we cater and we assist our clients from the start. So, pag nag-book po sila ng coordination, start from planning. So, kami na po nag-coordinated from church. So, pag meron lang pong mga kailangan like seminars sa church, that's the time lang po na kailangan nila ng appearance ng couple. Kasi usually po may mga couple po ako na nasa ibang bansa yung groom, so nag-work, then yung ang niya po, fiancé niya nasa Manila, so that's the time lang po na kailangan ng communication talaga po. So gumagawa na po ako ng group chat na kaming tatlo lang, and from planning, so yun na po, dinidiscuss ko na lang step by step para po sa upcoming wedding nila. Kapag sa Kamalig Albay nga, doon din ako sa Kamalig Albay, yung events place na napagtrabahuan ko. So, ibig sabihin, meron pang ibang event center doon sa Kamalig Albay. So, ano naman po yung pinagkaiba mo sa ibang ganitong same business? Yes. So, the differentiate between to the other events management located in Kamalig, syempre the Sophie's Collection and Event Management, we're not just focusing on an events. So, aside from that po, may mga nakakolaborate ako ng ibang nag-i-events. So, kinukuha po kami ng provider or suppliers. So, mga damit po, let's say gown, suit. So, that's the time po na nagkakaroon ng collaboration. So, yun po. Si Sophie's Collection and Event Management po ay nag-o-offer naman po ng customized package. So, let's say, meron ka ng suppliers sa mga gantong like na suppliers na meron ka na, usually po yung mga bride po meron ng gowns. So, that's the time lang po na nag-o-offer kami ng iba nung wala ka pa. So, yun lang po yung pinagkaiba namin sa Sophie's Collection and Event Management. So, nakadepende din po kami sa budget. Siyempre, yung ngayon, ma'am, di ba? Yung grabe yung pigdadaanan ng natin, ng bansa natin. So, the crisis. Yes. So, siyempre, aside from crisis, so yung pag pumupunta sila sa shop, so palagi kong ini-intro pag may nag-i-inquire, ma'am, you can visit to our shop or office para mapag-usapan po natin. So, doon tayo mag-budget. Nakadepende dun sa meron kang budget para sa wedding mo or sa events mo na meron ka. Ayun, ma'am. Ano yung mga packages? So, kasi ang alam ko iba-iba po siya, di ba? Yes, iba-iba. So, we have an all-in package. Yung wala ka nang iisipin on that wedding day. And kami na talaga mag-a-assist at mag-guide sa inyo. So, aside from that, yung pangalawang package which is the customized package, wherein doon na po papasok yung kung ano lang po yung kailangan mo. So, si Sophie's Collection and Events Management po ang magpo-provide nun para po sa iyo. And then also, nagsisend din po kami ng link for our Google Drive para po doon, natatrack mo din po kung magkano ba yung magagastos mo on that certain customized package. Ayan, each package po, mama, magkano naman po yung inaabot? Okay, so each package, it depends po dun sa suppliers na makukuha natin. Let's say, meron po tayo sa stylist and florist. So, sa stylist and florist, sa stylist po, depende kung naka-ceiling yung gusto mo or basic setup lang. So, sa sounds and lights, depende naman kung upgraded sounds and lights or basic sounds and lights lang naman sa makukuha mo. So, depende lahat yun sa magiging package, magiging magiging kailangan mo for that certain event. So bali ang package ni ma'am is merong tatlong packages from package 1, package 2, and package 3. And of course, yung customers natin ang mamimili kung alin doon ang package. Depende sa ating aabuting budget. Kasi kapag magpapa-event, hindi naman madali. Kaya hindi rin basta-basta ang paglabas ng pera. So, kailangan natin pag-isipan ng mabuti. Kaya, sabi nga ni ma'am, para mas mapag-usapan ng maayos doon sa office. Pwede. And yung office niyo, ma'am, is madali na lang naman siyang mahanap if ever may mga magwo-walk-in, gano'n. Yes, madali naman po sa second floor, Kamalig Public Market. So, along the road lang naman po siya. So, bale yung office ko po, pag nagtanong po kayo at makikita niyo naman may mga posters naman po doon sa taas ng market. And also, we play our jingle song naman. So, every day, talagang maririnig. So, piniplay namin yun para at least kung may magwo-walk-in, andun pala yung Sophie's Collection Events Management.
Dapat dinala mo yung jingle dito, ma'am, no? Para napakinggan din ng iba. Sayang. Ma-familiarize kami din sa pag naririnig na namin yun, pag malapit na, pag malakas na, ibig sabihin malapit na kami doon. Pupunta na kami doon sa ano. Kaya, Pero, ma'am. kapag yung nag-start ka po nitong business, is this, magkano yung naging capital mo, ma'am? So, when it comes to capital po sa pag-start ng business, so I started events po last 2017 pa po. Pero Eto. yung ma-put up yung, as in yung ma-put up po yung yung office Office. and shop. So, the last 2 years ago na po siya. Mm. So, bale yung dati po kasi freelance lang po ako. So, I work so hard. So, every time po talaga na may goal ako when it comes to life is talagang pinag-iigihan ko. Yes. So, I'll make sure na talagang makukuha ko to. So, positive lang always. Yes. And syempre yung guidance ni God. So, I Yes. always pray na dapat ito sana i-guide ako sa mga decisions ko in life. So, that's the time po nung nakapag-ipon na po ako. So, I started the capital before I opened the Sophie's Collection Events. It's worth 50,000 pesos. But for hosting, syempre for hosting po wala naman tayong ilalabas na ano. So, that's our talent. So, that's my talent. I invested only 1,000 pesos. Sa starting? Yes. Abot kaya? In-order ko pa siya, ma'am, yung damit lang. Kasi naisip ko nga, sabi ko, dapat pagpapasok ako sa events, especially sa hosting, dapat yung pa mag-host ka, titingnan ka kaagad ng ano, dapat aura ka para Yes. para yung naka-focus yung ano. Hindi mo naman aagawan yung eksena yung celebrant or yung ikakasal. So, at least na maging presentable, na maging highlight kapag lumabas ka, yun yung host. Yes. So, aside from the voice na meron ka, dapat may entertain mo sila and ma-attract mo din sila. Yung vibe mo, di ba? Para nakaka-attract. So, that's Yes. 1,000 pesos per hosting. And aside from that, to open that shop for Sophie's Collection and Events, so yung mga damit, so, I invested for my savings. So, yung savings po, it's worth 50,000 pesos. So, that's the time na po. And yung pinakauna ka po pong event, talagang tuwang-tuwa ako. So, hindi po nagmamatter yung, grabe yung kita agad sa unang start ng negosyo. So, at least may makita ka lang po ng kahit konti. Kasi yung pinaka main goal ko yon yung magiging feedback ng client. Yes. Kasi yung, words po, di ba? Yung ano natin, yung... Pwede nila lang ma-share. Ma-recommend ikaw sa iba. Ma-recommend. Yun yung main goal ko. Sabi ko, pag nagawa ko tong perfect, although there's no perfect event, but aside from that, dapat ma-handle mo siya ng maayos. Siyempre, yung pakikitungo sa clients. Tapos yun, nung nag-start po ako noon, sabi ko, papagandahin ko to. Although, tight yung budget, at least may konti lang akong makita. Okay na yun. Importante is yung patanong-tanong. Kanina ka kumuha ng damit. Sino yung host mo? At least doon magi-spread na, di ba? Word of mouth, kumbaga. So, may spread na yung mo, yung business mo. Doon na yung Sophie's Collection kasi mga maganda yung damit. Doon ka kay Sophie's kasi maganda yung services. So, doon nag-start po talaga. So, hanggang sa nag-spread na siya. Ngayon, halos marami na yung mga events. Opo. Marami na nagre-recommend. Yes. At balik tayo dun sa sabi mong hosting, ma'am, no? Tapos kailangan sabi mo, bongga din yung damit. Hindi naman sa pag-ano sa celebrento, pero dapat presentable yung damit natin. And that's also the way para makilala ka ng ibang tao. Yes. And for sure, doon ka po nakilala ng ibang tao. Ito kapag ginawa mo itong host, ang ganda ng, very presentable siya. Maganda rin yung speaking voice niya, yung pagbuga ng niya, ng boses niya. And maganda yung hosting niya. And ma'am, ikaw din po yan nag-host if may mga ganitong events po? Or meron ka pong kinukuha po? Yes. Actually, to be honest, yun nga, pag may nagpapa-all-in package sa akin, I refer them na meron akong tie-up na host. Pero they are always insisting na ikaw ma'am yung request namin, kaya kami nagpa-book kasi ikaw yung mag-host. Ikaw yung gusto nila, ma'am. Some question, may mga nagko-question, paano mo na-handle, Sophie, na ikaw pa yung nag-host at the same time, ikaw yung nagiging head ng coordination. So, ganito po yung setup na ginagawa ko. From the start, so let's say the event po is 3 p.m. the wedding. And of course, yung preparation po niyan sa wedding timeline is starting from morning. So, ginagawa ko po niyan, ma'am. So, from morning, andun na po ako kasi nagsusupervise ako sa team. So, kung makikita niyo dun po sa mga pictures. So, naka-outfit din po ako ng aming na damit for Sophie's Collection and Events Management na damit. So, bali, dun pa lang po, nagsusupervise na ako. Nag-exit lang po ako sa pag-prepare pagpapunta na po ng church yung ang client. Let's say, papunta na sila ng church. So, that's the time na po na meron po ako mga naka-assign na mga coordinators
Sila na team. naman. Let's say, meron naka-assign kay bride, may Opo. naka-assign kay groom, may naka-assign sa entourage. And mag-i-exit na po ako pagpupunta na sa church dahil magbibihis na po ako for hosting. And meron po akong kasamang isang coordinator. Kaming dalawa na po, nag-i-help doon. I-check na namin yung mga gamit Yes. sa venue. And started na po ng hosting. Grabe, parang ako napapagod kapag may mga event ka, ma'am. Ako napapagod para sa iyo, ma'am. Ikaw yung syempre before may preparation, before the day may preparation ka niyan. And tapos during the event, tapos very hands-on si ma'am sa events niya. And ano pa? Dito Yun, ma'am. dito So, na kayo kay ma'am. Yes, ma'am. So, the secret of that naman, kada reason, gusto ko maging hands-on. Kasi, at the end of the day, after the event, syempre ako po yung naka-front, ako po yung owner, ako yung kausap ng client. So, the purpose na kailangan ko mag-show up on that day or that preparation, para at least, walang masasabi yung clients natin, di ba, naasikaso ako ni Sophie ng maayos. Especially yung team niya, parang gano'n. Sa ganitong business, ma'am, may season lang po ba na may matumal, may malakas? And ano po yung season na gano'n? Yes, exactly. So, 'di ba, sa lahat naman ata ng mga business owners nakaka-experience ng ganyan. So, may month na hindi naman yung sinasabi nga nila, hindi naman araw-araw Pasko. So, the best thing naman na gawin mo is just to stay positive lang always. So, unang bungad pa lang talaga ng araw. Kasi natutunan ko yan sa sales talaga So, nagbebenta kami ng solar. So, hindi lahat mapi-please mo when it comes to your voice, especially hindi mo sila nakikita personally. So, ang hirap makipag-deal. So, nagiging positive lang ako always. So, first thing that I do na pagkagising pa lang, magpipray kay God na sana ngayong araw na ito may magre-rent. Sana ngayong araw na ito may magpapabook. Parang ganun. So, napaka-powerful po talaga. So, that's the best secret po kung saan ako ngayon na maraming nagpapabook at marami akong nadideal na clients. So, stay positive always. Just always believe in yourself na kaya mo. And wag kang distract sa mga nasasabi ng iba. So, yun lang, be positive always. Kasi wala naman perfect sa life. Talagang, especially sa business, may mga matumal talagang darating. So, just be ready sa mga ganyang So, sa month naman, ma'am, di ko naman siya masabing walang month na Kasi, usually talaga, ma'am, sa mga month na ganun, meron pa rin ako nabubook. Like, kahit hindi nakabook ng all-in, pero may nakabook as a host. O, kahit di naman po nabook as a host, may nag-rent naman po ng damit. Parang, that's the purpose na parang naging all around na nga ako. So, yun po. So, looking forward pa nga ako, ma'am, na sooner or later. So, looking forward na magkaroon ng sariling photo booth and gracing table. Yun, ma'am. Meron ka na pong mga ganun? Photo booth? And open ka pala? I have a suppliers po, ma'am. Pero, it's on my own. Wala pa po for now. For that, I have a suppliers. So, that's the time na meron pa ako mga percent na nakukuha for my suppliers. Pero ikaw, ma'am, kailan ang plano mo? Yes. What year mo planong mag-open ng mga Yes, di ba, as soon as possible kung kailangan, no? Kung kaya natin. Agad ni Lord, di ba? Sabi nga, prayer lang, napaka-powerful naman. Opo. Ma'am, may mga anong mga kwentong hindi mo makalimutan sa mga sa mga customers mo? Okay, so there's two choices sa ganyan na hindi ko makakalimutan. So, yung isa, yung begin positive. Sa pangalawa, yung syempre hindi mo maiwasan po yung mga clients natin na medyo mga sensitive. So, dyan na po yung pumapasok yung pagiging customer service mo, di ba? So, yung ganyan naman po, para ma-handle mo sila na maayos, syempre, yung pagiging mapagpasensya. Kasi dito sa events natin, so kailangan na mahabang pasensya sa clients, syempre. So, kailangan makuha mo yung loob nila at the same time. So, unang pagkita nyo pa lang, so pakitaan mo na agad si ma'am ng syempre good attitude. Smile. Syempre, palagi ka nakasmile. And syempre, intindihin mo kung ano yung gusto nila. Hindi yung parang, intindihin mo muna kung ano sinasabi nila, yung mga gusto nilang mga plans about on that day. Kasi diba, pag kinakasal, syempre, yung mga mixed emotions na yung excitements at the same time. Ngayon, modern na, Gen Z, lahat na nasa internet. So, may mga inspo na talaga, mga sinesearch na nila AI. So, kailangan hindi pa rin naglalayo doon yung inspo na gagawin mo sa kanila. So, nagkakaroon na ng mga instances na ganon, usually sa mga clients na
sa mga clients na syempre yung mga nagdadaan sa pagbubuntis, sa mga ganyan. So kailangan mo lang talaga i-handle ng maayos. Oo, nasukatan na, no? Yes, Tapos yes. biglang change Oo, na. Ano. change. So, And ganun. yun po, ano po yung mga challenges bukod po dun sa mga nasabi mo na matumal minsan yung the customer itself, ano pa po yung mga challenges na na-experience So, mo sa mga challenges when it comes na naman sa damit, syempre, yun po sa mga damit, so nagkakaroon lang po talaga ng mga abirya. So, when it comes to wedding day, pag po yung una, yung natutunan ko doon is kailangan po talagang magkakaroon ng dalawang beses po na setup sa mga entourage or sa mga abay or doon sa celebrant. So kailangan po sukat. So first day po magkakaroon ng sukat, and after 2 to 3 weeks so magkakaroon na po ng final fitting na. So aside from that, magkakaroon ng final fitting para at least po on the day of that wedding wala na po magiging abirya. So kaya talaga piniprefer ko palagi sa mga nagpapabook sa akin ng mga damit. So I always prefer po na pumunta sa office or sa shop para po susukatan muna, and then after that 2 to 3 weeks para na po sa fitting na po nila, final fitting na. Para on that day of wedding wala nang problema. And syempre napaka-important talaga ng fitting sa mga ganitong mga damitan, di ba? And ma'am, how do you anong yung specific solution mo kapag may mga ganito pong So may specific solution sa mga ganun na mga bagay. So I always have po na magkaroon ng assistant palagi na on that day na sasama or magdadala ng damit. Kasi po on that day, let's say wedding day, so prior the wedding day, naka-plansya na po lahat ng damit, nakaayos na. So ihahatid po yun ng aking personal assistant. And aside from that po, on that day, yun na po siya po mismo magdadamit doon, and may mga dala na po siyang mga gamit, let's say yung ando na yung karayom, ando na po yung natin pang tahe, so lahat na po. So if in case naman ng mga abira, yun po yung gagawin niya para at least syempre hindi po natin iiwan siya at the end, let's say porket nakabayad na or na-deliver na natin yung damit, so iiwan na natin sila on that day. So para at least iwas stress din naman. Sa isang business owner, kailangan talagang may madami kang malikot yung isip mo kahit andyan na, may aberya, dapat makakapag-isip ka kaagad ng solution, ng madali ang solution. And yun nasabi ni ma'am na isang solution. Dapat madali ang pag-adjust kapag may mga minimal changes kay bride, kay groom, and whatsoever na sa mga regarding sa damit. Paano mo po man napapanatiling tumatakbo yung business natin despite sa mga napagdaanan nyo na? I know may mga napagdaanan ka na challenges. Paano nyo po ito na mapapanatiling tumatakbo yung business mo? Yun nga, so always be positive lang always. So wag mong hayaan na pasukin ka ng mga negative, na pasukin ka na parang mahina na, parang eto ganyan na. So yun, that's a big help talaga na maging positive ka always, maging positive thinker ka, and always put God syempre sa pagplan ng business. And kasi sa lahat naman ng actions, i-guide ka naman ni Lord ng magandang way sa mga lahat ng actions mo kung malapit ka talaga kay Lord. So naniniwala talaga ako dyan sa mga bagay na yan. Kasi pag hinayaan mo kasi na lamunin ka ng mga negative, that's the time na kapag iisip ka na ng mga masasama when it comes to your clients. Pangalawa, yung mga actions mo sa negosyo mo, syempre di ka na makakaisip ng maayos. Sa akin, na-handle ko naman siya ng maayos at the same time kasi yung mga recently, sobrang busy nga. Syempre, this June is paniniwala yung mga, di ba, yung mga Pilipino na maraming nagpapakasal talaga pag June, especially April, June, December. So that's a busy talaga siya. Busy talaga siya ng mga events. So yun, i-handle lang palagi. Yung palagi lang naka-note siya. Halos nga, I don't have time na talaga sa sarili ko. Actually, I just celebrated my birthday last May 17. And syempre, nag-celebrate ako ng birthday ko. Nasa office ako, nag-aayos ako ng mga damit. So then I realized talaga pala, pag nasa negosyo ka na, pag mahal mo yung ginagawa mo, so syempre tumatanda ka na, yung birthday parang consider as a very simple day lang naman siya na. So you need to be grateful na lang sa lahat naman nangyayari. So
I prayed na lang na this is my day as a birthday, celebrating my birthday. So, pinipray ko na lang yun. Good health, syempre, napakahalaga. Syempre, yung health natin. Then, pangalawa, yung yung mas marami pang clients na magtiwala and nilapit tayo ni Lord sa mga clients na, syempre, yung attitude, yung mga magandang ugali, syempre, tapos yung mga magandang hadikain naman para sa kanilang events. The business alone, ma'am, yung birthday mo, the Yes. business alone is your blessing, your biggest blessing na Yes, grabe. thank you so Ang much. gandang business ng ganito. Syempre, hindi naman mawawala sa yearly events natin, yung weddings, Yes. birthdays, and other celebration pa ng buhay natin. At itong mga damit na nasa office mo, ma'am, saan mo po ito nakukuha or saan mo po ito ginagawa, binibili? Yes. So, eto po ma'am ng mga damit na meron ako. I have a supplier and at the same time, yung tita ko po kasi mananahe. So, I decided dun po talagang ipasok talaga yung damitan. At the same time, family lang talaga siya. Nakaka-help ako sa family ko. So, yun. Yung tita ko nga, mananahe siya. So, every time po may magpapakustomize, so, siya na po nagtatahi ng damit. So, yun po. And at the same time, pinapatahi namin kasi siya, parang base lang siya, kumbaga sa plain. And kami na po nagde-designs with my team, nagde-deeds, nagde-designs. So, that's the time po, para at least gawang Sophie's collection pa din siya. So, yun po. Yung family mo na rin po, is your family, lahat po kayong business, into business? Actually, yung started na talagang pong namulat po kasi kami sa negosyo. Kasi po nung bata pa po talaga ako, yung mama ko po mayroong sari-sari store. So nakapagtapos po lahat ng mga kapatid ko dahil po sa business na sari-sari store ng parents ko po, ng mama ko. So that's the time po talaga na palagi nilang sinasabi na yun nga, yung ang pagninegosyo talagang mas maganda siya kasi yung pagninegosyo, ikaw lang talaga yung magmamanage na. So panapalago mo siya na maigi, mas marami ka pang mapupundar, marami ka pang ma-achieve in life. So kaya ngayon yung pag-handle lang talaga ng pera. So sa tamang paggasto, syempre ng pera, sa pag-manage ng pera. So yun ang napaka-importante. Hindi palaging go lucky lang, di ba? Regarding po dyan, ma'am, ikaw din po ba nag-handle ng financial ng business mo? Yes, as of now Lahat ako. na talaga. Yes, as of now ako din po talaga. So yun po. Parang nasanay din kasi pa ako sa kumbaga sa yung iba may bad stress, ako good stress. Parang yun nasanay kasi ako, kasi yun yung team leader ako, marami akong ginagawa. Nag-overtime pa nga po ako, gagawa lang ng reports. So yun, ako din po nag-handle sa monthly sales, sa quarterly reports to BIR kami, ako din po nag-handle ng mga yun. At ang dami mong ginagawa dito sa business. So, nakaka-haggard yung Diba? Kung ako yan, okay na, yan na, isa-isa lang. Pero ikaw, ma'am, nakakaya mong ang madaming trabaho. So, saan ka po, ma'am, kumukuha ng inspirasyon at lakas mo para ma-fulfill lahat ng mga gusto mong ma-achieve dito sa business mo? Yes. So, my inspiration in life, syempre, my family. Although, I don't have, ang father and mother. So, they are passed away na po. So, my goal na lang po is to help my family, may mga pamangkins and may ates. So, yun na naman po yung nakakapagpasaya sa akin, na i-treat ko yung family ko. So, yun po yung ang nag-boost sa akin at ma-inspire palalo. And syempre, yung ma-achieve ko yung goals ko in life. Yes. Kasi yun lang naman talaga. So, secret naman maging happy ka lang always at the same time. Yun yung palaging isipin mo lang paano mo maabot yung pangarap mo. So, just believe always in yourself. And syempre, avoid mo yung mga distractions, mga negativity. Yes. And dapat ba lagi kang surrounded ng mga positive na tao din. Syempre, nakaka-help naman yon, lalo na yung mga nakakausap mo din. Syempre, dapat yung nakakausap mo din, may mga goals din sa buhay, di ba? So, hindi ko naman sinasabing natin. So, yun lang, kailangan mo lang talagang iiwasan yung mga negative. Of course. Diba? Surround yourself with positivity, ika nga. Yes. And lahat yan, kahit ikaw dapat mismo positive ka din sa life. And for you to attract positivity, dapat Yes. ikaw positive ka mismo. And yun, napakaganda. Ano yung pinakamagandang, pinakamahalagang aral na nakuha mo sa pagnenegosyo? Ang pinakamagandang aral na nakuha ko sa pagiging business owner, Yes. syempre,
pinakamagandang aral is yun, ang gusto ko lang na maipayo sa my co-business owner, and aside from that, sa mga nagbabalak na magkaroon ng business in the near future, is just always believe in yourself, gawin mo kung ano yung gusto mo. Yes. Yun na napaka-important, gawin mo yung gusto mo, and syempre palagi ka mag-seek ng guidance kay Lord. Yun. So wag kang matakot na harapin ang mga yan, na sumugal ka sa gusto mo, dahil paano natin malalaman yung magiging outcome kung hindi natin itatry. Yes. So yun, di ba? Kasi ako nagkaroon din naman ako ng hesitance before, but syempre nagkaroon ka dapat ng tiwala sa sarili mo Of muna. course. And pag nagkaroon ka ng tiwala sa sarili mo, dyan na yung papasok na gagawin ko to para sa sarili ko, hindi para sa iba. Yes. Di ba? Upon sa pakikipag-usap ko kay ma'am, very positive talaga yung vibes. Sabi nga ni ma'am, for us to be, gawin mo yung gusto mo, gawin mo kung ano yung kaya mo, seek guidance kay Lord, hindi yan mawawala, and be strong. And as long as kaya mong sumugal sa isang business, go, and go lang, go. Try and try until you succeed. Ano yung Yes. pinakamahalagang mindset mo, ma'am? Sa, kunwari, as a business owner, I should be ganito, dapat ganito ako. Ayun, ma'am. Ako palagi kong iniisip as a business owner, pinakamalagang mindset ko palagi na kaya ko to. Yes. Yan ang word na kaya ko to, or Yes. laban lang. Mm-mm. Kasi pag pag may mga gusto kong i-try or pasukin, Mm-mm. na like gusto kong pasukin na panibagong negosyo, na i-add ko, parang palagi sinasabi ko laban lang. Yun nga yung Sophie's collection ng perfume. I decided na magkaroon ako ng ganon kasi palagi nila approach na ang bango mo ngayon, madam. So what if pasukin ko kayong negosyo ng perfume para at least, 'di ba, at the same time naamoy nila o mapopromote ko, so palaging dala yung kit. 'Di ba, parang nasa business pa rin pag may nakakausap. Ikaw na yun lang, sabi ko laban lang, pag meron akong pera, inisip ko ipasok ko to sa negosyo kasi yung negosyo po walang stop yan eh. Patuloy yung tatakbo, 'di ba? As long as masipag ka, may tiyaga ka, talaga you have a strong determination and dedication, and syempre yung action kailangan. So yun lang naman talaga yung pagiging sekreto kung may papasukin kang panibagong negosyo. At kapag may magandahang mindset, na-adapt ko yung yung positivity ni ma'am. Kapag kaya mo, at kapag kaya mong tumulong din sa iba, you can also, sa ganitong business, sabi ko nga kanina, napakadaming staff. And lahat yun natutulungan, 50 staff? Yes, 50 staff. Hindi ko nakalimutan. And lahat yun natutulungan ng Sophie's Collection and Events Management. Ma'am, sa ganitong business, of course, hindi pwedeng walang permits ang ating mga business. So, kamusta po yung pagkuha mo ng mga ganitong permits? Ayaw nahirapan? Or is it good, easy? It's easy dahil good thing kasi meron akong sister na talagang siya po nagpa-process ng ng mga permits. Yan. So, every year po palagi pinapaalala ko, and every quarterly, yun, sa BIR palagi ako pinapaalala ng sister ko. So yun, the good thing kasi yun nga, family works talaga na palaging may help with the help of my family. Syempre yon. So nagiging madali lang naman siya po talaga kasi hindi naman hindi naman siya kaya talagang isa lang na parang, 'di ba, may events ako sa lakarin ko yung ganitong So yun lang naman, yung kapatid ko siya yung po nag-a-assist sa akin. May katulong nga si ma'am. Yes. Even outside the business, sa mga pagpapalakad-lakad ng ganito. Ang dami na din kasing ginagawa ni ma'am. And yun, Kaya ma'am, nga, napaka-busy. sa sobrang dami mong ginagawa, ma'am, paano mo po nahahandle yung sariling needs mo? Kapag you're stressed, you're pressured, yun, paano mo po i-handle? Na-handle ko yun, ma'am, kasi since then, mahilig talaga ako. Yung ang kasiyahan ko naman yung magpaganda. Yan. So like, pag I have money naman, ang gusto ko lang naman, new clothes. Yes. Ayan. Tapos yung mga tinitik na, syempre yung mga pampa-fresh. Doon na lang tayo babawi. Dapat maging good vibe pa rin tayo ang presence natin sa ibang tao, especially sa mga clients. Parang, di ba, pangit naman kasi, number 1 kasi talaga. So, I already take naman kasi ng personality development. And then,
biggest ano din yun sa akin, part, yung personality development and C2. Kasi, yun nun talaga, naturuan ako kung paano maging pleasant. So, maging formal, makiharap sa tago, and how you talk naman talaga, makipag-usap. So, that's a big part lang naman talaga when it comes to events. Kailangan presentable ka palagi. Kasi, aminin po natin sa hindi, na na-judge tayo when it comes to our personality. So, napaka-importante na you have, good appearance, and syempre dapat presentable. Kasi, pag na-judge ka ng na-judge tayo ng mga tao sa itsura, paano ka pa mapapagkatiwalaan when it comes to money? Anong event ba talaga to? Yes, ganitong lalo na sa amount, ganito. bibigyan ko ng ganitong amount. Parang, ganito baka itakbo lang yung pera ko, di ba? Dapat, yan. Para hindi tayo pag magmukhang, Yes. manluloko ng tao. Siyempre, Yes. sa ganitong event, kailangan ng ganun, ma'am. And dapat nga nakikita sa atin how presentable are Yes. we are kapag mga dapat maganda tayo kasi events eh. Yes, And pag sinabing events, nagre-reflect doon. hosting. Kaya palagi nasasabi nila, parang si ma'am, Fresh. meron ako na-encounter na client na sabi niya, gusto ko sa iyo magpabook. Sabi ko, ano pa yung reason? Natawa lang ako sa yung reason niya. Oh my God, kilala ko yun. Yung reason niya kasi, sa akin daw siya magpapabook kasi yung reason daw niya, ma'am, is ay ma'am, kasi parang maarte ka ma'am sa mga damit, parang ganun. Parang Fashionista. matinakosa daw ako, parang sa events, pero ganun, parang kung ano yung personality mo, doon nagre-reflect yung sa events. Kaya yung sabi ko, grabe si ma'am, kaya oo naman talaga ma'am, ganun talaga ako, kaya hands-on ako sa pagdating sa events, from the start, ng preparation, binabantayan ko na agad, kasi medyo maarte nga ako ma'am. Kaya ma'am, marami talaga akong hindi ko napopost on that same day, kasi ako din kasi nag-i-edit ng mga pictures. I'm not like the other po na like, paka-post, gano'n. Nag-i-edit ko pa po siya. Grabe, ang Effort dami mo mo na man. Tapos, Ang dami mo man ginagawa. Pero ikaw, ma'am, balak mo po bang kumuha ng iba pang mga ganitong gagawa para hindi ka na rin po mahirapan? Yes, in God's will, na mas lalong lumaki pa siya, 'di ba? Talaga naman yes, lalaki siya sooner or later. Yes. So, syempre hindi naman natin kailangan ng kailangan naman natin ng mga ganun talaga in the near future. So, kung mas mag-expand pa siya in God's will, so syempre kukuha po tayo ng ganun. At the same time, supervise pa rin natin, double check pa rin natin, just to make sure talaga na we offer a good quality services naman. Of course, dapat ang business owner dapat nasa sa iyo na ang pagiging hands-on sa lahat ng gawain mo. Yes. And mama, may times po ba or may moments ka nang gusto mo nang sumuko dahil ang dami-dami mo mong ginagawa? Is there a time or a moment na gusto mo nang ayoko na? Actually, there's a time talaga before I opened the Sophie's Collection and Events Management. Before kasi po, nag-end lang po yung contract ko for the virtual assistant kasi virtual assistant po ako for 8 hours and aside from that, nag-event po ako in that day. So, the good thing kasi ang boss ko po na taga US, so sabi ng boss ko, it's okay na makapag-work na lang an hour since I can do na full-time na talaga kasi nga nagmamanage na. So, yun na, nag-isip ako, ano ba talaga magiging ko? Like, syempre pag tumatanda ka, when it comes to dumating ka na sa point ng 30s, makakapag-isip ka na ng future. Like, iisipin mo na, ano ba yung ko, mag-open ng business or i-continuous ko to pagiging work from home, for mag-work ng 8 hours, pag umaga tulog, tapos ganyan. So, inisip ko naman yung health kasi, yung health na yung maano doon. Siyempre, napaka-importante lang naman, aanuin natin yung napakaraming pera kung magkakasakit lang naman tayo. So, yun. At the same time, inisip ko, so I think na i-give up ko na yung kasi 40 ko talaga ma'am yung magsalita. Halata. So, kaya naman. So, yun. Naano ko siya. So, I decided na to stop na din. So, yun na. Sabi ko, go for it. Kaya, yun nga. Sabi ko, laban lang pag may gusto kang pasukin. So, go lang. So, yun na. Hindi ako natakot na mag-take risk. Sabi ko, I decided na talaga na mag-into business na lang instead na mag-work na as a virtual assistant. So, yun na. Nag-focus ka na po Nag-focus dito. na po ako doon. And ma'am, okay na yun ma'am. Huwag mo nang dagdagan. Ako na napapagod sa'yo. And ma'am, confirm ko lang, 2017 nag-start itong event, pero kailan po nag-start yung may office na? Last 2 years ago. Last 2 years ago po, ma'am. Pero yung hosting talaga, yung sa events, kasi po, kung hindi niyo po natatanong, aside from hosting pa po talaga, yung pinakauna kung sa talent, pinakauna is
hair and makeup po talaga. Makeup Halata, artist din po ako. Yes. Yun nga, dahil di na kinakaya. Pero po pag may, Opo. pero pag may pupunta po sa Mm-mm. shop na wala naman akong ibang pinagkakabisihan. Like, nung isang meron po nagpunta sa akin from DCOMC. Mm-mm. Nagpa-makeup po sila for grad pictorial. Yes. Anim po Uso yan sila. ngayon. Kaya nga, wala na rin akong choice. Pero Yes. meron po akong makeup kit doon sa shop. So kami na din po ako na po nag-makeup. So tinawag ko na lang po yung mga assistants ko. Mm-mm. Then sila po yung nag-hair at the same Mm-mm. time. Pero pag sa all-in package ko po, hindi ko na po ginagamit yung Opo. talent ko sa Opo. makeup artist. So nag-hire po talaga ako ng Mm-mm. suppliers. May iba nang Yes. ha-handle para Yes. doon. Yes, Kasi si ma'am na, mahirap din po kasi yun eh. Kasi ikaw Yes, na ma'am. mag-oversee ng lahat tapos nasa Kaya- isang room ka pa para Kaya nga, mag-makeup. ma'am. Hindi ka So, na makakalabas. Hindi ko na siya masyadong inaano, ma'am. Pinopromote masyado yung ako magme-makeup. Mhm. Talagang ina-advise ko na palagi na may suppliers na Mm-mm. pili ka na lang dito, yung may comfy ka na stock mo sila, ma'am. Kung kanino mo gusto Pero magpaayos. you are still open sa mga ganitong trabaho po. Yes. Kapag may nagko-contact sa Yes, inyo. di ba? Considers every maliit man yan o malaki, considers blessing yan, di ba? Siyempre. And ayun ma'am, kung may gusto ko pang ipopromote, you're free to promote po yung Yes. business natin. So, Gusto pasalamatan. Yes. Everyone, I would like to encourage you to please like and follow my Yes. official Facebook page, Sophie's Collection in Events Management, Mhm. and also my personal account, which is Sophie Ugurida, and also for my hosting account, for my Facebook page account, for hosting will be the Glamour Host. Ayan, Mhm. Sophie the Glamour Host po. I-like and follow nyo po for more kaganapans. And I always share naman po my events in Bicol Wedding Suppliers, Albay Wedding Suppliers, and different kind of events. Sinashare ko naman po na lahat doon. So, I always prefer po if you are looking for a coordinations, all-in package in different kind of events like birthdays, parties, corporate, or social or corporate events, you can visit po sa aming shop sa second floor, Kamalik Public Market, Barangay 6, Poblacion. So, along the road lang po yan sa Kamalik Albay. And sometimes po, I also cater naman po sa mga clients hindi makaka-visit ng Kamalik. Open naman po ako makipag-deal or makipag-meeting po outside po on my office. So, yan. Grabe. Ano din si ma'am, tawag dyan, kung ano-ano na lang ginagawa ni ma'am. Yun, Yes. very open ka sa Flexible. mga... Yes, flexible, very open. yun. Yung nga Flexible. sinasabi ko palagi sa mga clients ko, yun lang. So, maging open, syempre. Yes. Maging open, like, kausap, maging friendly tayo. Mm. Hindi naman yung, may boundaries pa din at the same time. So, at the same time, yung sinasabi ko lang, para maging comfy palagi sa atin yung mga clients natin. So, maging open up sila kung like ganito yung budget. May mga times kasi na mga ganun yun, parang nahiya sila i-open. Opo, So, opo. like say, kung hindi naman natin kayang i-push, no pressure. 'Di ba? Doon lang tayo sa kung anong kaya natin. Yes, and I know ma'am napaka-busy mo. So that with the Ladipo staff po in behalf of Ladipo, nagpapasalamat kami ma'am sa pagpapaunlak ng aming invitation ngayon. And yun po muli, this is the Ladipo Business Hour Magnegosyo Tayo program. Pero bago po muna natin tuluyan tapusin ang ating programa, muli nais naming pasalamatan ang Provincial Government of Albay, of course headed by our Governor, Honorable Noel Irosal, and maraming salamat din po sa pagpapagamit sa amin dito ng Albay Provincial Information Office Net TV sa pamumuno ni Sir Marte Gonzales. Nakasama rin natin ngayon dito sa studio Sir Chad. From the Ledipo staff, we have Miss Nance and Miss Grace. Kami rin po mula sa Local Economic Development and Investment Promotions Office sa pangunguna ni Miss Jamie Ribaya, ay lubusang nagpapasalamat po sa lahat ng mga panauhin na nagbigay ng oras at nagbahagi ng kanyang kwento. Muli po, maraming salamat kay Miss Sophie Moron from the Sophie's Collection and Events Management. Muli po ako si Nefeli Estipona on the Ledipo Technical staff ng Local Economic Development and Investment Promotions Office ng Albay. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras dito ngayon sa aming programa. And kita-kits po muli tayo on Monday for another episode of Business Hour Magnegosyo Tayo program. Maraming salamat po. And thank you so much. Thank you po.
Mandate. The local economic development and investment promotion office is mandated to facilitate, prepare, coordinate, and execute local economic development and investment promotion policies, programs, projects, and activities in compliance with DALJ Memo, Circular Number 2010-113. Vision. Laripo Albay envisions to make the province of Albay the most preferred investment destination by providing a welcoming environment that provides ease in doing business, effective mechanisms, accurate and timely business information, and assistance to potential investors and partners. Mission. Laripo Albay aims to foster the economic development and investment opportunities in the province of Albay through its various programs, projects, services, and activities. About the services. Local Economic Development and Investment Promotion is an office that is ready to assist potential investors and partners, private, individual or group, both foreign and local, and the general public in terms of capacity building, advocacy promotion, marketing and product development assistance for the increased economic development and investment in the province of Albay.